Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Starting time mga katropa, ganap na pong 8 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ulo po ng ating pong mga balitaan lokal, ilang kalsada at ilog sa bayan ng Rizal patuloy na binabantayan ng MDRRMO dahil sa pag-ulan. Pag lumakas yung ulan, yung ilog ng Kulasyan kasi wala pang slope protection. Meron pero hindi pa ganun hanggang sa taas. Paleco humihingi ng suporta sa City Council para sa renewal ng franchise na mapapaso sa 2029. Tulad na lamang ng panay na brownout, at iba pang mga problema na alam naman natin for how many years, dekada ng mga problema hanggang ngayon na hindi pa rin na-resolve. Sa atin naman po ang balitang regional, halos 75,000 pamilya apektado ng mga pagbahang dulot ng shear line sa Eastern Samar. DepEd magbubukas ng higit 65,000 na mga bagong teaching at non-teaching positions sa mga public schools ngayong taon. Sa atin naman po ang balitang international, maraming flights ang naantala dahil sa malawakang pag-ulan ng yelo sa Europa. Sa balitang showbiz, MMDA pag-aaralang bawasan ang bayad sa sinihan sa MMFF 2026. Sa atin naman po ang balitang sports, Tyson Fury dumepensa sa muling pagbabalik nito sa larangan ng boxing. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-8 sa buwan ng Enero, taong 2026.
Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Camarines ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si katropang Jamaica Sarada. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Bayan ng Rizal ang sitwasyon sa ilang mga ilog at kalsada sa naturang munisipyo, partikular na sa Barangay Kulasyan. Ito ay matapos ang sunod-sunod na malalakas sa pagbuhos ng ulan, dulot na rin o nagdudulot ng pag-apaw ng tubig baha. Sa panayam ng XFM Palawan kay Ginoong Bodge Lorenzo, ang MDRRMO sa Bayan ng Rizal, hindi pa naman umano kompleto ang slope protection sa ilog ng Barangay Kulasyan, kaya't sa tuwing lumalakas ang pagbuhos ng ulan ay tumataas ang level ng tubig at umaapaw ito patungo sa mga kalsada. Bagamat mabilis ding humuhupa ang baha, nananatili pa rin ang banta nito sa kaligtasan ng mga motorista at mga residente sa naturang lugar. Nagpasya naman ang Konseho ng Bayan na maglatag ng alternatibong daanan upang maiwasan ang peligro sa mga apektadong lugar. Dagdag pa rito, patuloy ring binabantayan ang iba pang mga lugar sa munisipyo, lalo na ang mga ilog na madalas bahain. Samantala, ang ilan sa mga ito ay naiparating na di umano sa Department of Public Works and Highways upang maisama sa mga programang pang-infrastruktura at mapondohan ng kaukulang proyekto. Sa kasalukuyan, mahigit ding minomonitor ng MDRRMO Rizal ang kalsada sa Barangay Iraan kung saan kinakailangang itaas ang bahagi ng daan at dagdagan din muna ng box culvert upang maiwasan ang pagbaha. Ayon umano sa DPWH, hinihintay pa ang paglalaan ng pondo para sa naturang proyekto. Talaga pag lumakas yung ulan, yung ilog ng Kulasyan kasi wala pang slope protection. Meron pero hindi pa gano'n hanggang sa taas ba? So yung pagka tumaas ang tubig, kasi parang snake ba? Okay. So pag tumaas ang tubig, nag-overflow sa kabila, kaya yun ang mga affected yung mga ibang kalsada, yan sa Tuburon. Pero pagka naman po, pag wala na ulan, mabilis rin naman siyang humupa. Ang tinig po ni Ginoong Bodge Lorenzo, ang MDRRMO officer sa Bayan ng Rizal, Palawan, sa panayam ng XFM. Samantala, kaugnay nito, tiniyak naman ng MDRRMO Rizal na passable pa rin ang karamihan sa mga kalsada sa buong munisipyo. Sa ngayon, walang patid ang kanilang pagbabantay at monitoring, may bagyo man o wala, upang masigurong agad na matutugunan ang anumang banta sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Samantala, mahigpit na pinapayuhan ang publiko na maging maingat ang lahat, lalo na't madulas ang kalsada dulot ng pag-ulan. Hinikayat din ang mga residente na agad makipag-ugnayan sa MDRRMO sakaling may mga lugar na binabaha at kung kinakailangan ay mas mainam na lumikas upang maiwasan ang kapahamakan. Para naman sa mga mag-aaral, pinapayuhan ang mga magulang na huwag mo nang papasukin ang kanilang mga anak kung itinuturing na delikado ang sitwasyon sa kanilang lugar. Opo. Actually, may mga ilan, yung iba ay nahingian na natin ng proyekto sa DPWH. Yung iba naman ay nagawa na rin ng project ng local, ng LGU. Ang isang always na nakamonitor kami yung dito sa may Iraan, yung kapag medyo lumakas ay nag-overflow sa
National Highway. Ayun. Yun po ang isang, actually matagal na nating sinusumbong din yan. Kaya lang Oo. mukhang ang unang desisyon ni DPWH parang narinig ko ay papataasan yung kalsada. Kaya lang mukhang wala pang budget. Muli ang tinig ni Ginoong Bolz Lorenzo ng MDRRMO sa bayan ng Rizal, Palawan. Express Balita sa Umaga. Ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang lugar. Humingi ng suporta ang Palawan Electric Cooperative sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa para sa panukalang batas na ihahain sa Kongreso kaugnay sa renewal ng kanilang franchise na nakatakdang mapaso sa taong 2029, particular para sa mga sakop na lugar ng Aburlan, Nara at Puerto Princesa City. Sa panayam ng XFM Palawan kay Konsehal Elgin Damasco, kasalukuyang expired na ang franchise ng Paleco sa mga bayan ng Agutaya, Cagayan, Silio at Dumaran, dahilan upang mas maging mahalaga umano ang maagap na paghahanda para sa nalalabing coverage areas ng kooperatiba. Ang kahilingan ng Paleco ay formal nang inirefer sa Committee on Energy ng Sangguniang Panlungsod para sa masusing pagtalakay. Isa sa mga layunin ng naturang hakbang ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga member consumer na makapili ng kanilang mga kinatawan sa Board of Directors ng Paleco, alinsunod sa pamamahala sa isang electric cooperative. Matatandaan na noong Enero 6, naglabas ng desisyon ang National Electrification Administration na mag-umpisa na ang trabaho ng Board of Directors ng Paleco, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring opisyal na pahayag mula sa Paleco kung kailan isasagawa ang eleksyon upang makapili ang mga member consumer ng bagong hanay ng mga Board of Directors. Dahil dito, iginiit ni Konsehal Damasco na malabong makapagbigay ng buong suporta ang City Council sa pagpapasa ng isang resolusyon na tutulong sa Paleco para sa franchise renewal sa Kongreso hanggat walang malinaw na inilatalang schedule ng eleksyon para sa bagong Board of Directors. Para sa panukalang batas na ihahain sa Kongreso para i-renew yung kanilang franchise, no, na pag-expire, magpapaso na sa 2029 yung coverage area nila from Puerto Princesa, Aburlan at Nara. Sa ngayon kasi expired na yung kanilang franchise sa coverage area ng Agutaya, Dumaran, and Cagayan, Silio. No? So, kailangan na rin na paghandaan yung expiration ng kanilang franchise para sa coverage area na Puerto Princesa, Aburlan, and Nara. So, pinarefer muna natin ito sa Committee on Energy. Tinig po ni Konsehal Elgin Damasco. Samantala, binigyang diin rin ni Konsehal Elgin Damasco na marami pa ring reklamo laban sa Paleco na nananatiling hindi natutugunan at hindi nariresolba. Bagay na lalo umanong nagpapabigat sa usapin ng pagbibigay ng suporta para sa renewal ng prangkisa. Bukas umano ang konseho sa posibilidad na suportahan ang franchise renewal ng Paleco, subalit iminungkahi rin ni Konsehal Damasco ang pagpasok ng ibang distribution company o electric cooperative sa Palawan upang magsilbing kompetisyon. Dagdag ni Konsehal Damasco, tila nahihirapan ng Paleco na maayos na pangasiwaan ang operasyon dahil sa lawak ng sakop ng lalawigan. Tinukoy rin ng konsehal ang karanasan ng ibang lugar sa bansa na mayroong dalawang electric cooperative o distribution utility na nagsusupply ng kuryente. Batay umano sa mga desisyon ng Korte Suprema, hindi na maaaring maging exclusive ang serbisyo ng kuryente ng isang electric cooperative na nangangahulugang maaari ng pumasok o magtatag ng ibang kooperatiba o distribution entity upang magsilbi sa parihong lugar.
Nanindigan ng sangguniang panlungsod na ang kapakanan ng mga consumer ng kuryente sa Puerto Princesa at Palawan ang dapat isaalang-alang sa anumang desisyon kaugnay ng franchise renewal ng Paleco. Maliban pa diyan, yung mga reklamo ng ating mga kababayan sa Paleco na hanggang ngayon hindi pa rin natutugunan ng Palego. Katulad na lamang ng panay na brownout at iba pang mga problema na alam naman natin for how many years, dekada ng mga problema hanggang ngayon na hindi pa rin na-resolva sa susolusyonan ng Palawan Electric Cooperative. Gusto ko pong ipalutang din ang idea ng pagkakaroon ng kompetensya ng Paleco. No? Maaari namang suportahan yung pang-renewal nila, pero dapat maghanap din tayo ng panibagong kumpanya na magiging competitor ng Paleco dahil baka naman maging maayos ng kanilang serbisyo. Tinig pumuli ni Konsehal Elgin Damasco. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Mabibili ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, sa karagdagang balitang lokal pa rin, naibalik naman kahapon ang daloy ng kuryente sa National Bureau of Investigation Palawan matapos itong putulan ng Palawan Electric Cooperative. Kahapon na umaga pansamantalang natigil ang operasyon ng NBI matapos nga ito mawalan ng daloy ng kuryente. Dahil dito maraming kliyente ang nadismaya, partikular na ang mga kukuha sana ng NBI clearance. Ayon sa pamunuan ng NBI Palawan, wala umano silang natanggap na abiso mula sa Paleco bago tanggalin ang kontador at putulan nga ng supply ng kuryente ang kanilang tanggapan kamakalawa Enero 6, 2026. Samantala, kinumpirma naman ni Maria Janel Rebusada, ang tagapagsalita ng Paleco, ay sinagawa ang disconnection sa NBI battery umano. Sa notice of disconnection, umabot na sa 2 buwan ang hindi nababayarang obligasyon ng nasabing ahensya. Ipinaliwanag pa ni Ginang Rebusada na ang pagputol ng kuryente ay alinsunod mo sa umiiral na pulisiya ng kooperatiba na pantay-pantay na ipinatutupad sa lahat ng consumer, pribado man o ahensya ng pamahalaan. Yung pagdating po dyan sa kanilang bayarin, Sir Mike, no, ang alam ko po, ang nasa notice of disconnection po na naibigay sa kanila 2 buwan. So meron po silang unpaid talaga. At I think na-confirm naman po ito na hindi nga po nabayaran yung mga nakalagay doon pa sa notice of disconnection. Kaya nag-proceed po yung ating disconnection. Ang tinig po ni Maria Janel Rebusada, ang tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balita ang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Mayroon po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin at ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang lugar. Konsehal Damasco naniniwalang mas magiging maayos ang serbisyo ng Paleco kung magkakaroon ito ng kakompetensya. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio. Live report. Naniniwala sa City Councilor Elgin Damasco na sakaling magkaroon ng kakompetensya ang Palawan Electric Cooperative sa pagbibigay ng serbisyong elektrisidad sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan ay mas mapapaayos pa ang mga isyong kinakaharap ng Paleco. Partikular na ang nararanasan ng mga member consumer owner na palaging blackout, brownout at ilan pang mga problema. Matatanda ang una na ring tumanggi munang sumuporta si Konsehal Damasco sa franchise renewal ng Palawan Electric Cooperative.
Cooperative. Yan ang balitang hatid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape, dahil ito merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, trike driver sa bayan naman ng Coron, Palawan, timbog sa isa nagawang bypass operation ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Timbog sa bypass operation ng mga otoridad ang isang tricycle driver ng Barangay San Nicolas, Coron, Palawan nitong Enero 6, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Aben, 25 taong gulang, isang tricycle driver at residente ng Barangay San Nicolas, Coron, Palawan. Sa ulat ng pulisya, nabilhan di umano ang suspect ng isang perasong heat seal transparent plastic sachet ng pinaghinalaang shabu na nagpanggap ng pusher buyer at nakuha sa kanyang posisyon ang isang heat seal transparent plastic sachet na may lamang puting substance na tumimbang ng 0.80 grams na may street value na 3,200 pesos. Nakuha rin sa kanya ang 3 pirasong heat seal transparent plastic sachet na may pinaniniwalaang shabu na tumimbang ng 50.8 grams na may street value na 203,200 pesos. Isang pirasong 1,000 peso bill, perang 8,300 pesos. Kabuang 51.6 grams na pinaniniwalaang shabu ang nakuha mula sa suspect na may street value na 206,400 pesos. Naharap ngayon sa kasong paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect habang nasa kustodiya ito kasama ang mga ebidensya sa Coron Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. At yan ang balita sa inyo ng Santo Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express. Balita sa umaga. Mga otoridad may lead na umanon sa nangyaring pagpasok ng kawatan sa isang tindahan at bahay sa Quezon, Palawan. Katropa mo sa balita, Ray Ilgaran. Live report. Mayroon na umanong lead ang Quezon Municipal Police Station sa nangyari pagpasok kamakailan ng isang lalaking kawatan sa tindahan na natangay ang perang di bababa sa 200,000 pesos habang niluban rin ang isa pang bahay na natangay naman ang mga alahas na singsing, kwentas at hikaw na tumataya ang halaga sa 80,000 pesos sa Purok Amihan, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Mabatid sa naging frivolous speech de Konsehal Eunice Ayod Mosnge ay hinihiling nito ang agarang pagresolba sa lalong madaling panahon ang insidente ng nakawan sa munisipyo dahil kasi hindi lang mga tindahan na pinapasok ng mga kawatan, pati na rin ang ilan pang bahay sa munisipyo na kung saan sa naging pahayag naman ni Police Captain Pelerico N. Calingao ay kinumpirma nitong meron na silang lead kaugnay sa lalaking suspek na nanloob sa isang tindahan at bahay nang dumalo ang opisyal sa naging regular session sa konseho noong Martes ang umaga para mapag-usapan ang mga problema sa munisipyo at mairesolba. Samantala, kinumpirma rin ni Calingao na sanipursa na ang iba't ibang kinatawan ng pamahalaan ng Quezon para sa pagpapaigting ng curfew hour sa munisipyo, lalo na sa poblasyon area ng Quezon, habang ninanais rin ng konseho na gawin rin ng buong barangay ang curfew hour para naman sa mga minor de edad. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Express. Balita sa umaga. At sa huling bugso ng ating pong balitang lokal, motorsiklong ninakaw sa bayan ng Rizal, Palawan isang linggo nang hindi pa rin nakikita. May-ari patuloy na nananawagan ng tulong sa impormasyon. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
Hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon ang motor na ninakaw sa Purocor, Barangay Punta Basa, bayan ng Rizal, Palawan nitong January 2, 2025. Ayon sa may-ari ng motorsiklo na si John Pula, isang linggo na ang lumipas ngunit wala pa rin balita sa kanyang motorsiklo. Hindi na rin umano siya umaasa na maibabalik ito sa kanya ng buo at maaaring kakahuyan ito at ibebenta. Matatandang ninakaw ito sa Purocor, Barangay Punta Baha, isang araw matapos ang pagsalubong sa bagong taon na ipark umano ito sa tabing kalsada at pagising ito kinaumagahan ay wala na ito kung saan nila iniwan. Sa ngayon ay patuloy pa rin nananawagan ng tulong at kooperasyon ng may-ari ng motor at makipag-ugnayan sa kanila at sa mga otoridad kung sakaling napansin ang kanyang motorsiklong ninakaw. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Sopa. Mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Mahigit 22,000 na pamilya o halos 75,000 individual sa iba't ibang bayan ng Eastern Samar ang apektado ng mga pagbahang dulot ng shoreline. Ito ay batay sa inilabas na data ng PDRRMO. Sa datos na inilabas ng PDRRMO, naitala ang pinakamaraming naapektuhan na pamilya sa Lorente, Dolores, Lawaan, Hipapay, Burungan City at Artiche. Umabot sa 717 na pamilya o mahigit 2,400 na individual ang inilikas, pangunahin mula sa Hipapay at Arteche kung saan pinayagan ng bumalik ang ilan matapos humupa ang baha. Iniulat rin ng ahensya na mayroong 2 nawawalang individual sa Lorente kung saan ay natagpuan na ang isa habang patuloy na pinaghahanap pa ang isa pa. Hanggang tuhod, bewang ang lalim ng baha sa 62 na barangay sa buong lalawigan habang naitala naman ang pagguhon ng lupa sa Taft at Burungan City. Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:32 na po ng umaga, karagdagang balitang regional pa rin. Kakilakilabot naman ang matagpuan ang ulo ng isang sanggol na umano'y tinangay ng isang aso sa Sitio Lubas 1, Purok Jess, Barangay Camp 7, Minglanilla, Cebu nitong nakalipas na Enero 5, 2026. Unang nakakita sa insidente ay si Judy Enriquez Obcial. Isinalaysay niyang habang naglalakad muna siya sa kalsada, malapit sa kanilang bahay ay napansin niya ang isang aso na may dalang pinaniniwalang ulo ng bagong silang na sanggol. Agad niya itong ipinaalam sa mga opisyal ng kanilang barangay. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na ang sanggol ay iniwan lamang ng hindi pa nakikilalang suspect. Nasa kustodiyan na ng kapulisan ang narecover na ulo habang patuloy pang pinalalalim ang investigasyon sa naturang kaso. Sa kasalukuyan, tinutukoy pa ng mga otoridad ang mga magulang ng bata at sinusuri ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang mga persons of interest bago naganap ang insidente. Kaugnay nito, nagsindi na lang ng kandila at nag-alin ng dasal ang mga residente sa lugar kung saan natagpuan ang ulo ng sanggol. Nananawagan din itong si Judy sa mga magulang ng bata na sana'y ipinalaki na lamang nila ng maayos ang sanggol at hindi na pinabayaan o inabuso. Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Target ngayon ng Department of Education nang magbubukas ng higit 65,000 na mga bagong teaching at non-teaching position sa mga public schools ngayong taon. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay dahil sa inilaang 15.4 bilyong pesos na pondo para sa paglikha ng 65,184 na bagong posisyon para sa mga guro. Ang malaking alokasyong ito ay naglalayong matugunan ang patuloy na kakulangan ng mga guro at mga kawani sa sektor ng edukasyon.
Partikular na tutugunan nito ang mga pangangailangan sa mga lugar kung saan mayroong siksikan o mataas na bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan. Bukod pa rito, layunin din nila nitong mapabuti ang serbisyong pang-edukasyon sa mga lugar na kulang sa mga ganitong uri ng programa at suporta. Idinagdag pa ng kalihim na mayroong sapat na bilang ng mga individual na pumasa sa licensure examination for teachers o mga let passers upang punan ang lahat ng mga bagong posisyon na ito na bubuksan sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Express Balita sa Umaga. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng Department of the Interior and Local Government ang seguridad sa kabuuan ng selebrasyon ng Pista ng Nazareno at Traslasyon sa Enero 9 o araw po ng bukas 2026. Kasabay nito ay nagpaabot naman ng pakikiisa ang ahensya sa naturang selebrasyon. Tiniyak din ng DILG na ang kanilang bibigyang prioridad ay ang kaligtasan ng bawat debotong lalakok sa aktibidad. Bagamat walang banta, mahigit sa 15,000 pulis ang nakaalerto upang tiyakin ang kaayusan ng naturang kapiestahan. Tiniyak din ng pamunuan ng DILG ang sapat na pulis para sa mga ruta na dadaanan ng prosesyon. Express Balita sa Umaga. Samantala, handang magbigay ng kanilang mga sundalo ang United Kingdom at France sa Ukraine kapag sinimula na ang peace deal sa Russia. Ito ang naging pahayag ni na British Prime Minister Keir Starmer at French President Emmanuel Macron sa pulong kasama si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Pumirma sila ng kasunduan para magtayo ng military hub sa Ukraine kung sakaling magkaroon na ng ceasefire. Ang hakbang ay bilang matiyak na susunod ang Russia sa ceasefire at hindi na aatakihin ang Ukraine. Magugunitang isinusulong ng US ang peace deal para tuluyan ang matapos ang mahigit 3 taon na kaguluhan. Express Balita sa Umaga. Karagdagang balita nga international, nagtala naman ng 6 na katao ang nasawi at pagkaantala naman ng mga flight sa malaking bahagi ng Europa dahil po yan sa pag-ulan ng yelo doon. 5 ang nasawi sa iba't ibang bahagi ng bansang France matapos maaksidente dahil sa nagyeyelong kalsada. Ganon din sa Bosnia na isang babae ang nasawi dahil naman sa pagbagsak ng makapal na yelo. Ilang libong mga pasahero ang naantala at na-stranded sa mga paliparan ng Paris at Amsterdam. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagkaantala ng mga flights ng hanggang ilang araw dahil din dumuno sa patuloy na pag-ulan ng yelo doon. Ibinabala naman ng National Weather Service ng bansang France na maaaring ilagay nila sa orange alert ang 38 distrito nito. Umabot o aabot naman sa mahigit na 400 mga flights ang delayed sa Amsterdam at ilang bahagi ng Europa. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Samantala, mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin ang huling pagtaya ng panahon para sa araw ngayon ng Huwebes mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, January 8, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 3 weather system na inaasahan natin makaka-apekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pangalawa, ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Visayas at Mindanao. Dahil sa interaction netong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies mainit at malinsangan na hangin, ito yung nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nagdadala ng mga pag-ulan lalo na dito sa southern Luzon. Kung makikita natin, ito po yung kumpul na kaulapan na nakikita natin dito sa may Bicol region.
Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot netong shearline, mataas ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, pati na rin dito sa May Quezon. Makakaranas naman ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan dito sa May Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa May Aurora. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated na mahihinang pag-ulan. Para sa Metro Manila, ang ating agwat ng temperatura ay 24 to 30 degrees Celsius, Lawag 20 to 28 degrees Celsius, sa Tuguegarao 20 to 26 degrees Celsius, Baguio 14 to 20 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin ng 21 to 28 degrees Celsius at Legazpi 23 to 26 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, dulot din netong shearline, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa buong Visayas at Mindanao, makakaranas sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi, dulot netong easterlies. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 24 to 27 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Para sa Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Dito rin sa May Davao. Kanina ay naglabas po tayo ng weather advisory hinggil sa ulan na dala na itong shearline na posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters of rain. Dito ito sa may Camarines Sur, Albay, Catanduanes at Sorsogon. Pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, lalo na po dito sa Bicol Region, dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan. So mataas po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo po natin pinag-iingat itong mga kababayan po natin dito sa may Albay dahil na rin po sa pag-alboroto nitong bulkan pong Mayon. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan natin at makinig po tayo sa ating local government units punggil sa posibleng paglikas na kailangan po nating gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:23 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Samantala sa oras na 6:43 na po ng umaga. Showbiz News! Plano ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na bawasan ang presyo ng tiket sa sinihan para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nasa katatapos na lamang ang MMFF nitong Disyembre ay nakita nitong mababa ang kita. Sa mga sinihan kasi sa bansa, ang bawat ticket ay nagkakahalaga ng 400 pesos habang ang premium na klase ng sinihan ay aabot ng 600 pesos pataas. Inamin din ni Artes na maraming mga nagparating sa kanya ng reklamo dahil sa taas ng presyo sa sinihan na hindi nakakayanan ng ordinaryong mamamayan. Bagamat mababa aniya ang kita ay itinuturing pa rin ni Artes na matagumpay ang MMFF dahil 7 sa 8 pelikula ang kumita ng malaki kumpara sa mga nagdaang taon na 2 lamang na pelikula ang pumatok. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang pampalakasan, ipinaliwanag ni British boxer Tyson Fury ang dahilan ng muli niyang pagbabalik sa ring matapos ang pagre-retiro nito. Sinabi nito na hindi dahil sa pera kaya ito bumalik sa boxing at sa halip ay dahil di mo na to sa napamahal na siya sa nasabing sports.
Dagdag pa ng 37 anyos na British boxer na walang katotohanan ang aligasyon na nais lamang niyang kumita ng pera. Giit nito na nagretiro na sana ito noong 10 taon ang nakakalipas dahil sasapat na ang kanyang kinita. Subalit lubhang malapit talaga sa kanyang puso ang boxing kaya ito ay magbabalik. Si Fury ay mayroon pong 34 na panalo at 2 talo kung saan ito na ang pang-5 beses na nagretiro subalit bumabalik pa rin muli sa ring. Alas 6:45 na po ng umaga mga kabayan, mga katropa. At inyo na rin pong narinig ang mga balita nga nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po o kami naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Mga katropa, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!